O kumusta naman ang lahat? Shout out sa lahat. Hey, kumusta naman kayo dyan? Sana okay ang inyong Sabado, okay ang inyong weekend. Ako dito, kami dito, ito, working weekdays. Weekdays pa, weekend pala, weekend. Sorry, kasi nagtrabaho kami dito. Ito, kita nyo naman ang paligid ko ay nagtatrabaho ako at uniforme ng green. Ibig sabihin ng green ito ay BP Sara. Yung pula nito ay kukunti lang yan, no. Ito. Pag-usapan nito si itong pag-usapan natin ito si itong si kuan ba? Kini si Risa Hontiveros nga gidaman-daman na. Pati daw kaluluwa niya ngayon ay mukhang na parang gidaman-daman na si kuan ba? Gidaman-daman na to si Risa Hontiveros. Ay ngayong interview kanina sa napanood ko yung interview kanina ba yun o kahapon? Alam niyo naman late ako makapag-reaction. Hindi naman ako kasi updated sa mga reaction sa mga ibang nangyayari sa balita sa Pilipinas na kaagad-agad natin ma-reactionan kasi mayroon naman tayong trabaho kasi ay nakita ko yung interview niya, mangiyak-ngiyak siya sa kanyang reaction. Grabe, halos na muhilak si Hontiveros tungod sa sa impeachment nga gilabas sa Korte Suprema nga kay bawo na mo kung say nahitabo sa impeachment ni BP Sara. At di lang si Risa ang grabing pagka-dismaya sa nahitabo sa Korte Suprema, pati si Leila de Lima bilangga na si Leila de Lima sa impeachment. Ansan taon mo oy? Risa og si Leila de Lima ayaw na taon mo pagtuga-tugaan ng injong gibati. Grabe mo, murag mubuto ng ilang dughan ba sa kalagot dinhi sa Korte Suprema. Kay murag ang ilang tan-aw silang kagalingan karon mura og ang Korte Suprema panig ni VP Sara. Hindi naman panig. Di na panig mga intawon, mga inday, mga buba nga senador o congresswoman na sayang na nang giboto sa mga tao ninyo, no? Kasayang jud sa mga nimboto ninyo. Labi na ni si gini si Leila de Lima, ang sayang nga sa imong mga tao nga nimboto ani. Sa bagay ang mga balikwa at utok lipay sila kaini mura ni kuan ba ni Trillanes nga burag ka ng ang ilang gibati karon murag sa ilang kalagot karon sa kay Vice Presidente murag hangtod nas langit kay ang ilang tan-aw murag kuan ba gipanigan na sa Korte Suprema. Hindi man na panig ang Korte Suprema kasi. Oo, panig doon sa tama. Yun naman ang gusto niyo, di ba? Na kailangan ang batas natin doon sa tama. So ang Korte Suprema doon sa tama. Huwag na kayong mangyak-nyak kasi sumunod lang naman din ang Korte Suprema kung ano yung sumbong ni BP Sara. Kasi pasapang aapi ninyo kay BP Sara sa pagdaag-daag din ni BP Sara. Nandyan na ang Korte Suprema mo ni nagtanggol si BP Sara kining Korte Suprema. Ang gusto ninyo kasi ang mga Duterte pulbosin pati Korte Suprema mo pulbos sa mga Duterte ay nabuang man siguro mo. Ayan ang interview ni sabay Risa Hontiveros. Gamay ragad na ipakita na ninyo. Ayan mauna. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinranspit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court.
Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. Di ba? Grabe. Murag wa na jud sila kakuan ba? Wa na sila kagwanta. Hilak na siya pati isang kalag. Pati isang kalag daw. Mura og kanang wa na kagwanta. Murag sa kalagot ba? Sa ilang kapungot ba? So na. Isunod natin ning kakuan dilima, kadilima. Mao po ni kadilima. Una po sa lahat, Congresswoman De Lima, ano po ang opinion ninyo sa desisyon ng Korte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Unang-una po medyo nagulat ho ako kahapon na ganun po yung naging desisyon. Bagamat rinirespeto po natin ang Korte Suprema, rinirespeto natin ang desisyon, pero hindi po ibig sabihin ay sumastang-ayon tayo dun sa mga main rulings niya. No, kasi unang-una nga, well, ang talagang pananaw ko pagdating sa mga issues on impeachment, as much as possible, di ba, very sparing lang ang pakikialam ng Supreme Court. Hindi ko sinasabi na never na makialam ang Supreme Court. Pero dapat doon lang sa mga kaso na klaro ang kaso ng constitutional violation or kaya yung manifest grave abuse of discretion. Sa aking palagay, ang aking opinion is that wala namang ganon. Nakikinig po ako kanina dun sa naunang interview with former Justice Tony Carpio. And I agree with him na wala naman talagang klarong violation of the Constitution. So dapat hindi na nakialam unless talagang kitang-kita yung pagkalabag sa ating saligang batas. Kasi trabaho din talaga yan ng Supreme Court na pangalagaan yung ating saligang batas. Kasi sila ang nag-i-interpret ng mga batas, nag-i-interpret ng Constitution. Pero ito nga po, lalo na yung mga naging findings, lalo na dun sa pagkakasabi, na para sa akin nakakagulat talaga, ay yung sinabi na yung first 3 complaints filed by the private groups ay deemed or considered dismissed or terminated. Yes, that's right. Yan po ay parang mahirap pong intindihin kasi unang-una, hindi naman yun inaksyonan eh. Kasi nga, okay, at first, nag-comply naman dun sa requirement na within 10 session days. Dapat ilagay sa order, i-transmit, no? And then ilagay sa order of business. Now, nagawa yon on the 10th day. So, ibig sabihin, hindi lumabag dun sa 10-day rule, 10-session day rule. Ganon din yung 4th complaint na yung inadapt na diretso ng 1/3 of the members of the House. So sa punto na yan, walang linabag dyan. Now, it so happened na nung nandyan na yung 4th complaint, yun na yung pinili ng plenary. Kasi lahat naman linagay sa order of business, yung 3, saka yung 3 from the private groups, and then itong 4th complaint. At ang inadapt nila, dahil nga signed and endorsed by the required number of votes, which is 1/3 of the members of the House, ay yung 4th complaint na yon. And since yun ang inadapt nila, considered wala na, moot and academic na yung first 3. Kaya ang naging action nila was to just archive. But walang ruling or walang action about dinidismiss na nila. Tsaka yung another na parang mahirap din intindihin, yung tungkol doon sa sinasabing violate yung right to due process ng respondent, the impeached official.
Yan po, parang wala rin ho yan sa Constitution, wala rin ho yan sa rules, na pagdating doon sa third mode of initiating, at yun na nga, yung adoption by 1/3 of the members of the House, wala pong requirement doon na kailangan ay bigyan ng copy ng records, bigyan ng copy ng complaint, pasagutin, and give the respondent opportunity to be heard. Pwede lang po yan kung yung inaksyonan nila ay yung mga complaints na yun, yung mas nauna na re-refer sa Committee on Justice. Kasi kapag ganong klaseng complaints filed by private citizens and private groups and endorsed by a member of the House, ang next step, pag na-take up na sa plenary, ay yung i-refer to the Committee on Justice. And then yung Committee on Justice, first, magdi-determine ng sufficiency in form. Pag makita nila na sufficient in form, they will next determine kung sufficient in substance. Kung hindi sufficient in form, o kaya hindi sufficient in substance, pwede na nilang i-dismiss. Grabe kasi yung pangutan nila. Grabe. Ang Korte Suprema, sa pagkatotoo lang, doon lang naman sa tama eh. Hindi naman ang Korte Suprema na, kaya nga Korte Suprema eh. Sila mo ay muhusay, sila ang magiging tagatama doon sa mga mali. So, di na nga kayo pwede na mag-file, di na nga ang kining Korte Suprema ba, nga final na ang ilang desisyon. 3-0 ba, 13-0 ba naman ang nagdesisyon? So, why walang isa, nga ning balagbag, walang isa na ning disagree sa kuan sa Korte Suprema, kining gipalabas nilang laman dito sa impeachment ni BP Sara. Puro sila uyon, puro sila agree na shortcut sobra ang inyong impeachment. Ang gipangutan na sa Korte Suprema, Dilima, hoy, maminaw ka, makinig ka, Risa, makinig ka. Anong ginawa sa mauna ni Ron, na jungit na ta, na pilipit na. Impeachment 1, impeachment 2, impeachment 3. Anong ginawa nyo doon? Tapos mayroon pa silang mga, ano ba yung sinabi ni, kanina? Ni Dilima? Yun nga. Kasi nga, may 1 year hindi muna kayo mag-file ng impeachment. Sunod-sunod yung tatlo eh. Yung pang-apat in-endorse nyo nga eh. Ginawa nyo mali ang Korte Suprema. Nabuang man siguro ni mga tawanan eh. Mga bajing buhat pa naman eh. Kababain nyo yung tao, wala kayo dito. Ay nako, ito si Dilima. Nanalo ka lang sa pagka-congressman sa ML Party List. Kambugira na nimo kambugira na nimo bilanggaan ka. Ay, ang yabang, ipagyabang mo yan? Na ilang libo lang yung nakuha mo? Kaya pala, di ka tumakbo na pagka-senador kasi di ka talaga mananalo. Itong si Trillanes, buti dito naisipan na tumakbo doon sa Magdalo. Tumakbo to ng mayor, ang kaya lang partido hindi niya ginamit ang partidong Magdalo. Ang ginamit niyang partido ay itong partido ni Isko Moreno. Ito yung Aksyon Demokratiko. Pero kung itong ginamit niya, halimbawa nag-party list to, tapos yung Magdalo ang ginamit niya, nako. Water cell, inuduro ang inabot ni Ningwanan ni Trillanes ni. Mao na nakaron. Ang inyong gibuhat ni BP Sara, mao na gaba. Ikaw Risa, ikaw Dilima, gaba na kay ikaw isa ka sa nag-file in impeachment ni BP Sara. Karon ang Korte Suprema dako kaayo og butas. May loopholes. Holes ha? Dako kayong butas ba? May loopholes. Okay, bitaw. Nagpatawa lang ko ba? May loophole eh. May ginagawang hindi kasi kanais-nais dahil magkano binayad nyo? 150 million per congressman. May kutsi lang dumaan. Sino kaya yan? So, mauna,
ang nangyari ngayon, itong impeachment ni VP Sara, hindi na talaga niyo hindi na maasikaso yan. 2016 yung file niyo ulit, may magpa-file yan. Anong gagamitin yung yung article of impeachment? Ayan na nga yung article of impeachment ang ginagamit niyo ngayon. Ibalik niyo yan. Inyong ibalik ng article of impeachment na inyong napalpak karon na sumablay mo rin po inyong balik, mo rin po nang inyong balik, sablay na nga yan eh. Sablay na hoy. Di na pwede. Ambot lang, pwede pa na. Wala na. Nakasagang na Vice Presidente ana. Ayang defense team, iwan ko lang magdi-dismantle na siguro na sunod adlaw. Kisa pa ba ilang labanan na kining mga senador ug ilan ang ipadadyon ang impeachment ni VP Sara. Pwede silang makontempt ang mga senador. Mo na giingan sa Korte Suprema. I-contempt na sila. Mga periso ang mga senador. Pag inyo nang ipilit, naglabas na ang resulta itong Korte Suprema, tapos inyo nang ipilit nyo yan. Wala na. Kayong mga nasa Senate, yari kayo pag ituloy nyo yan. May sinabi, di ba? Na pwede kayong ma-contempt. Ay di, kung kayo ma-contempt, tawagin nyo lang ulit si Paduano. Itong si Akop. Itong si Barbers. Ayan, buhayin nyo yung mga mahilig sa mahilig sa tawag dito, yung i-contempt ninyo. Para makitang katag. Labihan ka mo kapurhisyo ni Pilipinas. Labihan kapurhisyo ang Pilipinas karon ha. Ano sana kay sunod nga dangatan ining nasura ni itong bansa na to naman pang-apat na taon ni Bongbong Marcos itong taon na to. Diyan na himo. Piskot ka Marcos. Lumayas ka na lang sa Pilipinas. Puang ka talaga.